Ito aba, umano'y nahuli na nakakulong sa bansang Czech Republic ang puganting si dating Congressman Zaldico. Sa anunsyo mismo ni Pangulong Marcos Jr. sa Facebook, naaresto raw po si Ko sa Prague matapos daw po niyang magtangkang pumasok ng nasabing bansa ng walang mga kaukulang dokumento. Patuloy po na nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi raw sa Pilipinas ang naturang dating kongresista. Dawit siko sa korupsyon sa bilyong-bilyong pisong flood control projects at sa mga umano'y budget insertion sa 2025 national budget. July ng 2025 nang magpunta ng Amerika si Ko para daw magpagamot. Yun nga lang ay hindi na siya bumalik sa Pilipinas. Pero habang nasa abroad, naglabas si Ko ng serye ng kanyang mga Facebook video kung saan idinadawit niya mismo sina Pangulong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa sinasabing flood control scandal at mga insertion sa pambansang budget. Naharap si Ko sa patong-patong na kaso ng katiwalian at meron din pong pending arrest warrant mula sa Sandigan Bayan. Samantala, tinabla ng Commission on Audit o COA ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na nilabag ng COA ang karapatan niya sa due process. Kaugnay po yan ng inilabas na Notice of Disallowance sa 73.287 million pesos na confidential funds ng OVP noong taong 2022 na ngayon ay pinasasauli na ng COA. Ang giit ng Vice Presidente, dapat nabigyan daw ng Audit Observation Memorandum ang OVP. Pero itinanggihan ng COA at nilinaw na hindi naman daw ito kailangan para ma-issuehan sila ng Notice of Disallowance. Ang giit pa ng State Auditors, nagbigay sila ng sapat na panahon para tumugon si VP Sara. Sa desisyon ng COA on Bank, bigo ang OVP na maisumite ang mga kinakailangang justification o clarification para sa kanilang confidential expenses. Wala rin daw na ipakitang patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Mamaya din po maganda pag-usapan niya sinasabi pong desisyon ng COA and Bank kung saan po may nakapirma na isang commissioner po na ang pangalan ay Lipana. Ang tanong nga po ng marami, nasaan na sinasabing impeachment complaint laban sa commissioner na ito na nababanggit din po ang pangalan, umano, dito nga po sa flood control scandal issue na ito. At bukas po ang aming programa sa panig po naman ni Commissioner Lipana sa sinasabing issue. Samantala po naman kinwestiyon ni Army Colonel Raymond Lachica ang anyay hindi nagtutugmang mga aligasyon ni Ramil Madriaga sa nagdaampong impeachment hearing sa House Committee on Justice. Ayon kay Lachica, kitang-kita ang inconsistency sa mga pahayag ni Madriaga. Dapat daw po'y masuri ang mga ebidensya at mapatunayan ang kanyang kredibilidad. Si Lachica po'y nagsilbing hepe ni VP Sara sa kanya pong Vice Presidential Security Group. Magugunitang sa testimonya ni Madriaga sa Kamara, sinabi niyang katulong niya sila Chica sa paghahatid daw ng mga pera at ayon daw sa utos ni VP Sara Duterte. Samantala, matumal po ang bilang ng mga driver na nagpaparehistro para sa Service Contracting Program. Aminado si LTFRB Chairman Vigor Mendoza na kakaunti pa lamang ang nakakapag-apply sa programa. Base po sa monitoring ng LTFRB kahapon, wala pang modern PUV at traditional jeepney na nakapagsimula sa programa. Sa ngayon, puro mga bus sa EDSA busway pa lang ang kasali sa programa. Problemado rin sila sa kakaunting pasahero na sineserbisyohan ng napakaraming units. Umaasa naman silang makakabawi kapag nagsimula na po ang pasahod sa kanila ng gobyerno sa kada kilometrong itinakbo tuwing rush hour. Ayon sa LTFRB, ngayon po'y makatutulong ang service contracting program sa mga tsuper kung kailan kakaunti lamang ang pasahero. May inaasahan po namang malakihang oil price rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng oil industry sources, halos 17 pesos ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. Higit 3 piso ho naman ang sa gasolina at nasa 2 piso po naman sa kerosene. Ito'y hindi pa raw pinal at nakadepende pa rin sa halaga po ng rollback sa magiging final na trading day sa merkado. Kung matutuloy, ito na ang ikalawang linggong magkasunod pong rollback matapos nga po higit sa 1 buwang taas presyo sa produktong petrolyo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel,
True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.